Habang naglalahad ang bagong kwentong ito, nakakakuha tayo ng maikling pagpapakilala sa isa sa mga pinakaginagamit na armas sa Warcraft, ang pana. Isang sandata na mas mabilis kaysa sa kidlat, mas malakas kaysa sa kulog, at mas matalas kaysa sa mga pangil ng ahas. Kaya ano ang mas nakakatakot kaysa sa isang sandata na hindi mo nakikita? Malamang sniper, sa oras na ito sa Chambic Mountain, isang batang lalaki ang nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa archery. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matanda ngunit malakas na lalaki na nagkataong lolo niya. Sa tingin ko lahat tayo ay maaaring sama-samang sumang-ayon na ang 60 taong gulang na mga lolo at 16 na taong gulang na mga teenager ay ang pinaka-OP character na umiiral sa mga genre ng shonen. Kaya tingnan natin kung ano ang mayroon ng matandang ito. Sa kanyang mga kamay sa likod, pinag-aralan niya ang husay ng kanyang apo at ipinaliwanag na ang archery ay ang pagkilos ng pagbaril ng palaso. Dahil medyo isang kababalaghan, si Somon, habang siya ay bumaril, ang arrow ay tumama ng eksakto sa gitna ng target. Sa pagkuha ng isa pang shot sa oras, itinaas ng bata ang pana sa itaas ng kanyang mga balikat at nag-shot ng isa pang arrow mula sa isang hindi komportable na posisyon. Habang ipinapaliwanag ng lolo na ang isang karaniwang shot ay nagmumula sa karaniwang archery. Ngunit kapag mayroong maraming mga kaaway walang sapat na oras para sa iyo upang kumuha ng isang kalkuladong shot. Kaya sa kasong iyon, maaari mong gamitin ang rapid fire technique kung saan ang mga arrow ay sunod-sunod na kinunan. Susunod ay ang multi-shot, isang pamamaraan na nagbibigay daan sa iyong mag-shot ng maraming arrow ng sabay-sabay. Ang lolo ay nagpatuloy pa sa pagbanggit na ang isa ay hindi karapat-dapat na tawagin ang kanyang sarili na isang mamamana maliban kung magagamit niya ang multi-shot. Ngayon ay naglalayo na siya, pinalaki ng lolo ang kanyang target at sinabi sa bata na maaari siyang gumamit ng hanggang 3 arrow ng sabay-sabay para sa multi-shot. Pagkasabi nito, pinaputok niya ang mga palaso na tumitama sa 3 magkakaibang puno. Ipinaliwanag pa niya na maaari siyang magpuntirya sa isang punto o magkaroon ng iba't ibang mga target na nagpapahintulot sa kanya na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. At panghuli, nariyan ang pinakamahirap na pamamaraan, ang key-guided arrow. Upang magbigay ng isang demonstrasyon, itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang maliit na kuneho na lumulukso. Bilang cute na cub, ang nilalang ay umiikot sa puno na hindi nakikita, ang matanda ay nagpaputok ng palaso. Hindi inaasahan ng kuneho at sa amin, ang palaso ay humahampas sa paligid ng puno at tumama mismo sa puso ng kuneho. Maaari mo bang hulaan kung ano ang kakainin ng dalawang ito para sa hapunan? O alam ko, nilagang kuneho. Nagpapakita ng ilan pa sa kanyang mga cool na galaw, ang lolo ay sumugod pasulong at pagkatapos ay sumisid sa kanyang kaliwa ay tumama ng isang multi-shot gamit ang key-guided technique. Ang 3 mga palaso ay sabay-sabay na tumama sa ilang mga ibon na lumilipad sa himpapawid na nagpapadala sa kanilang pagkamatay. Hulaan na magkakaroon din sila ng ilang karne ng ibon. Tingnan ang mga bumabagsak na ibon, binanggit ng lolo na ang pamamaraan niya ay tinatawag na headhunter, isang kombinasyon ng lahat ng mga diskarte sa archery. Matapos turuan ng kanyang apo, umuwi si lolo at humiga sa kanyang duyan para magpahinga sandali. Ngunit rinig na rinig mula sa bundok ang kanyang malakas na hilik. Maya-maya ay tumakbo ang kanyang apo sa kanya, sumisigaw para sa kanyang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Stark ang kanyang mga mata at tiningnan kung sino ang sumisigaw sa kanya. Nang makita niya ang kanyang apo, tinanong niya kung ano ang mali. Tuwang-tuwa. Ang bata na sinabi niyang may gusto siyang ipakita sa kanyang lolo kung gaano siya kahusay sa archery sa malakas na hangin. Nakakuyom ang kamao, nababalot siya ng emosyon. Narinig ng lolo ang mga salitang ito at hinampes siya ng kanyang tungkod sa ulo. Tinanong niya ang bata kung paano siya naglakas loob na gisingin siya habang nagmumuni-muni para sa gayong maliit na bagay. Kung tutusin, halos marating na niya ang tuktok at nasira niya ito. Ngunit paano niya ito sasagutin, tanong ni lolo. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na hindi siya nagmumuni-muni kundi naglalaway mula sa kanyang bibig. Agad siyang sinuntok muli ng lolo at sinagot ito ng patpat sa kanya. Nang dumating ang lolo sa kagubatan, tinanong niya muli ang bata kung natuto na ba siyang bumaril sa malakas na hangin. Sumagot ang bata na oras na upang suriin, umiihip ang hangin, at susubukan niyang tamaan ang paa na iyon. Tiningnan ni lolo ang buhol na iyon at nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos ay biglang sinabi sa lalaki na huminto. Lumapit ang lolo sa target at itinaas ang kamay, sinabihan ng apo na huwag mag-alinlangan at barilin. Ang bata, nang marinig ang mga salitang ito, ay hindi naniwala at naisip na ang lolo ay baliw o siya ay may almoranas. Nakita ng lolo ang mga mata ng apo at nagtanong, hindi ba siya sigurado? Sumagot ang bata na tiyak na tatamaan niya ang pakay, ngunit kung sakali, hayaang lumayo ang lolo.
Ngumiti si Lolo at sumagot na kung wala siyang lakas ng loob, huwag niyang sayangin ang mahalagang oras ni Lolo. Nakita ng bata na masyadong maliit ang target sa harap niya at masyadong malaki ang lolo niya. Sinisigawan siya ni Lolo para barilin, na tamaan niya ang mas maliit na bagay sa mas malakas na hangin. Itinaas ng bata ang kanyang pana sa kanyang harapan, at sa isang sandali ay nag-alinlangan at nagpasya na hindi siya babarilan. Sinigawan siya ni Lolo na huwag tumayo lang doon. Lalaki siya, kaya dapat niyang tipunin kaagad ang kanyang lakas. Hindi pa rin naglakas loob ang bata na bumaril, at naglakad sila pabalik sa bahay. Nagsimulang mag-practice si Lolo ng kanyang mga diskarte, ngunit pagkatapos ay muling tumakbo ang bata at sinabi sa kanyang lolo na nakakita siya ng ligaw na kalapati na duguan sa mga bundok. Sinabihan siya ni Lolo na ipakita sa kanya. Tinakpin siya ng bata ng kanyang katawan at sumagot na dahil regalo ito mula sa langit, kakainin niya ito mag-isa. Ang lolo ay hindi makayanan ang gayong kawalang galang at hinampes siya ng isang patpat sa ulo. Napasigaw ang bata sa sakit at tinanong ang kanyang lolo kung bakit niya ito sinasaktan. Sinuri ng lolo ang ibon at tinanong ang bata, at ang ibig sabihin ba nito ay isang ligaw na kalapati? Ito ay isang ibon na tinatawag na Hydonkian, kung hindi man ay kilala bilang Lord of the Sky. Sinabi sa kanya ng bata, ano ang pagkakaiba nito? Magiging pagkain pa rin ito mamaya. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na siya ay mula sa pamilyang Falcon, matapang sa labanan at naglilingkod lamang sa isang master sa buong buhay niya. Kaya hayaan ng apo na pumili kung magugutom o mag-aalaga sa kanya. Nagulat ang bata at tinanong kung paano. Tanong ni Lolo sa kanya, nalaglag ba ang tenga niya? Hayaan siyang magpasya, mawawala ba siya ng pagkain sa loob ng 2 linggo, o aalagaan siya? Sumagot ang bata na hindi siya dapat magutom. Sinagot siya ng lolo na dapat siyang magsikap at tiyak na mabibigyang katwiran siya ng mga ito. May malaking sugat sa pakpak ng ibon. Ipakuha sa batang lalaki ang mga halamang gamot sa pagpapagaling at itigil ang pagdurugo sa lalong madaling panahon. Matapos gamutin ang sugat ang pakpak ng ibon, sinimulan niya itong gamutin ng higit pa. Sa oras na ito ang palayok na may gamot ay kumukulo na, sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang pinakamahalagang bagay sa paghahanda ng gamot ay hindi magkamali. At para lutuin lang ito sa mahinang apoy. At dumating ang araw na sinigawan ng bata ang kanyang lolo na lumilipad ang falcon. Tuwang-tuwa siya na nagawa niyang pagalingin ang kanyang ibon. Inilahad ang kanyang kamay, agad na umupo ang falcon sa kanyang braso, at sinabi ng bata sa tuwa na napakaganda ng kanyang ibon. Tumingin sa kanya ang bata at naisip na dapat siyang pangalanan. Noong una niya itong makita, may dugo itong dumadaloy sa mukha nitong parang bakal, kaya ipapangalan niya dito Ironblood. Sa paglipas ng ilang araw, sinabi ng matanda sa bata na ngayong medyo bihasa na siya sa archery, dapat silang magsanay ng bagong pamamaraan na tinatawag na wolf steps. Ito ay isang pamamaraan na ipinasa sa kanilang pamilya sa mga henerasyon. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pamamaraan ay inspirasyon ng mga lobo. Nagtataka, ang bata ay nagtatanong kung marami pang ibang pamamaraan. Upang masagot iyon, sinabi sa kanya ng lolo na nariyan ang defensive technique na cloud step na ginagamit ng pangkat ng ngutang. Pagkatapos ay mayroon ding nakakasakit na pamamaraan ng frostbite step na ginagamit ng paksayon ng Amy. Ngayong umuurong ng ilang hakbang, hiniling ng lolo kay Songo na bantayan ng mabuti. Kasunod ng pahayag na ito, na nakatayo sa isang malapolakan na tindig, nagagawa niyang takpan ang lahat ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang apo sa isang pagtalon. Sa pagbibigay ng higit pang demonstrasyon, ginagamit ng lolo ang pamamaraang ito at lumulukso sa lugar. Gayunpaman, kaya hindi masyadong nasasabik si Songon sa pag-aaral ng discarding ito dahil nahihiya siyang makita ang kanyang lolo na tumalon dito at doon na parang polaka. Pagkatapos magbigay ng demonstrasyon, tinanong niya ang kanyang apo kung paano ito. Nagbibigay ng peking reaksyon, ngumiti ang bata at sinabi sa kanyang lolo na ito ay mahusay. Ngunit nahuli ang kanyang kasinungalingan, nagpa siya ang lolo na bigyan ito ng isa pang paraan upang maunawaan niya ang pagiging praktikal ng kasanayan. Muli, pumakbang sa kanyang kinatatayuan, ang lolo ay tumalon mismo sa bata. Natakot sa sobrang lakas ng pananakot, naiwan siyang masyadong natulala para mag-react. Hindi niya namamalayan na naiihi na siya, sinisigawan ng lolo ang bata na itigil ang pag-arte ng napakayabang kung natatakot siya sa isang bagay na tulad nito. Pagbabalik sa kanyang sentido, naguguluhan, kaya tinanong ni Songun kung ano iyon. Dahil napukaw ang kanyang interes, nagpa siya siyang subukan ito at tinanong ang kanyang lolo kung ano iyon. Sa pagtingin sa kanya na may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang wolf steps ay hindi lamang ginagaya ang paggalaw ng isang lobo, kundi pati na rin ang sigla nito.
Kung mapapansin ang pamamaraan ng pangangaso ng lobo, mapapansin mo na ang isang lobo ay unang naparalisa ang mga galaw ng kaaway nito sa pamamagitan ng kanyang pagnanasa sa dugo. Sa sandaling nasa loob ng saklaw ng pag-atake, sa isang malinis na pag-atake ang lobo ay humahampas sa kanyang biktima sa mahalagang rehiyon nito, na nagiging dahilan upang hindi ito makatakas o makalaban. Sinabi pa ng lolo sa bata na kapag naglabas siya ng kaunting pagnanasa sa dugo sa kanya, hindi siya makagalaw. Kaya kung ito ay isang aktwal na labanan, siya ay patay na ngayon. Namangha, ang bata ay nakatingin sa kanyang lolo na may mga mata na may bituin. Upang higit na bigyang diin ang pakinabang ng paggamit ng pamamaraang ito, tinanong ng lolo kung ano ang distansya sa pagitan niya at ng bata bago siya tumalon. Hindi gaanong pinapansin, sinagot niya na ito ay humigit kumulang 30 talampakan. At pagkatapos, bigla siyang tinamaan na dahil sa sobrang pagtutok niya sa kanyang malapolaka, tuluyan na niyang ibinasura ang katotohanang nakatikip lang siya ng 30 talampakan sa isang pagtalon. Sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon, sinabi sa kanya ng lolo na ang isang wolf step ay isang bagay na dapat gamitin sa pagtatanggol. Sorpresa, kaya nagtanong si Sungon kung dapat lang itong gamitin para sa pagtakas. Tumugon sa isang pasaway na tono, tinanong niya ang bata kung ano ang gagawin niya sa isang pana sa pamamagitan ng pagtakbo sa kaaway. Hahampasin mo siya ng pana o saksakin ng palaso. Dahil ang wolf step ay nagbibigay daan sa gumagamit nito na maglakbay sa sobrang bilis, maaari itong magamit upang mapataas ang nasabing distansya sa pagitan ng gumagamit at ng kaaway o bawasan ang distansya. Ipinaliwanag pa niya sa kanyang apo na kung hahabulin niya ang isang kaaway habang naglalabas ng bloodlust, matatakot siya. Kaya ang hakbang ng wolf ay isang epektibong paraan upang mapanatili ang isang ligtas na distansya habang nasa hanay din ng pag-atake. Sinabi sa kanyang apo na ang makita ay ang maniwala, hiniling niya sa kanya na bantayang mabuti ang kanyang mga yapak at itanim ito sa kanyang katawan. Kasunod nito, nagsimulang gumalaw ang matanda sa bata at ang kanyang footwork ay parang umaagos na tubig. Sa panunood nito, nagtataka ang bata kung paano sa tuwing humahakbang siya ay may natitira pang yapak, 180 hakbang sa iba't ibang direksyon, nang makita ito ang bata ay humanga. Ngayon, kasunod ng tagubili ng kanyang lolo, at agad na nagsimulang tumingin ang bata sa mga yapak ni lolo at sinabi, una na pumunta pa sulong, pagkatapos ay paatras, pagkatapos ay sa kaliwa, at ngayon. Huminto ang bata at tinanong ang kanyang lolo kung ano ang sumunod na nangyari. Sinagot siya ng lolo na siya ay isang tanga. Sino ang humihiling sa kanya na gawin ang lahat sa kanyang sarili? Kailangan pa niyang sundin ang kanyang halimbawa. Hindi na ba niya kayang gawin iyon? Ang bata ay nagsimulang tumingin sa mga bakas ng paa ng kanyang lolo at nauwi sa pag-flop sa lupa. Nakita ito ni lolo at sinabi sa kanyang apo na hindi man lang siya makalakad. Sabihin mo sa kanya na bumangon kaagad, bakit siya nakahiga? Sa kalaunan ay nasanay ang bata sa mga gawaing ito. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na siya ay magpapahinga, ngunit hanggang sa may sigawan niya ang paggalaw ng perpekto, walang pagkain para sa kanya. Kaya hayaan siyang magsanay ng husto. Pagsapit ng hapon, nagsisimula ng masanay ang bata, at sinisikap niyang pantayan ang kanyang lolo. Gumapang si lolo sa likod ng isang puno patungo sa practice area at nakita niyang matigas ang ulo ng kanyang apo, hindi man lang matutulog. Kinaumagahan ay sumigaw ng malakas ang bata na ginawa niya iyon. Sa oras na iyon ang matanda ay nakatulog sa tabi ng puno at agad na nagising sa kanyang boses. Tanong ni lolo sa lalaki, inabot siya ng isang buong linggo para lang maulit ang kanyang mga galaw. Anong kabiguan, bakit kailangan niyang magdusa ng ganitong kasawian sa kanyang ulo? Tinanong niya ang bata kung ano ang hitsura niya. Pagod ba siya, bakit siya humihinga ng ganoon? Ang ama ng bata, na itinuturing na isang henyo, ay nagsasanay sa loob ng isang buwan, ngunit siya ay nagsasanay sa loob ng isang buwan at kalahati. At, natutunan ng taong ito ang pamamaraan sa isang linggo, sa loob lamang ng 7 araw. Paano ito posible? Sinabi ni lolo sa bata na ang paggamit ng panloob na enerhiya ay dapat na napakakinis, ngunit ano ang kanyang ginagawa, hindi ba siya pagod na? Agad namang humingi ng tawad ang bata sa kanyang lolo. Sinagot siya ng kanyang lolo na kung matutunan niya ang pamamaraan ng Banyusim Jandohei, na siyang pinakamahusay na sangay ng Neigan Simba, ngunit hindi pa rin ito mapangasiwaan ng maayos. Tinanong ng bata ang kanyang lolo kung ano ang kanyang sinasabi. Ano ang Banyusim Jandohei? At pagkatapos ay napagtanto ng lolo na mali ang sinabi niya. Nag-isip at sumang-ayon si lolo, at nagpa siya na ipaalam sa kanyang apo ang sikreto, ang pamamaraan na natutunan niya mula pagkabata ay Banyusim Jandohei. Upang maabot ang antas ng isang tunay na mandirigma, ang Banyusim Jandohei ay isang dapat malaman. Tanong ng bata, bakit ang hirap niya? Napakahina ba talaga niya?
At pagkatapos ay tumawa si Lolo at sumagot na ito ay dahil naglagay siya ng paghihigpit sa kanyang panloob na lakas. Sinabihan siya ni Lolo na maglaan ng oras. At sa isang sandali ay napagtanto na siya ay nagkamali muli at sinabi ang isang bagay na hindi kailangan. Tinanong ng bata ang kanyang lolo kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapataw ng paghihigpit. Nagsimulang tanggihan ng lolo ang lahat at sinabing ang ibig niyang sabihin ay gagana ang Banyusimjan Dohei. Ang kanyang panloob na lakas ay dapat pa ring lumaki at umabot sa hindi bababa sa ika-10 na antas, kung hindi, hindi ito gagana. At hanggat hindi niya ginagawa, hindi niya maipapakita ang kanyang buong kapangyarihan sa pagsasanay. Huwag mo siyang hayaang mag-alala, wala pa siya. Napabuntong hininga ang lolo sa puntong ito at napagtanto na mayroon siyang napakagandang dahilan. Level 8 ang apo niya at baka hindi gumana ang overlay. Dapat niyang suriin ito ngayong gabi. Kinabukasan ay pumunta ang bata sa talon at nagsimulang mag-practice at paggamit ng mga bato upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa pamamagitan ng paghihirap at sakit ay pagod na pagod siya, sa oras na iyon ang kanyang falcon ay umiikot sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang lolo na huwag sumuray-suray. Hindi pa ba siya makatayo ng tuwid, kailan pa siya kakain? Pakiramdam ng bata ay nahihirapan siya. Wala pa siyang kinakain simula umaga, at ang kanyang lolo ay nagpiprito ng isda sa harap ng kanyang ilong. Mababaliw siya, sinabi ni lolo sa kanyang apo na mayroon siyang 1 oras na natitira. Nakakainis, mabibigo ba siya at hindi pa rin makakain? Hayaan siyang manatili hanggang sa huli, ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa kanya upang mapataas ng isa pang antas ang paggalaw ng chi energy sa kanyang katawan. Ngayon hayaan siyang maabot ang malaking batong iyon gamit ang kanyang bagong nahanap na pamamaraan. Gaano man katagal, ngunit hayaan siyang maalala, ang kanyang pagsasanay ay magtatapos kung kailan, at kung kailan lamang, makakarating siya sa batong iyon. Alam ng bata na may iba pang gagawin ang kanyang lolo. Hindi naman ito training, bullying lang, tapos naalala ni lolo na nakalimutan niyang bigyan siya ng babala. Hindi siya makagalaw ng mahigit 3 metro sa loob ng 2 oras, kaya hindi siya makatapos bago mag-lunch. Naiintindihan ba niya? Sigaw ng bata sa lolo na hindi niya maintindihan. Paano ka makakagalaw ng 2 oras? At tinatapakan pa sa lahat ng oras. Sumagot si lolo na kailangan lang niyang humakbang ng napakabagal, ipakita sa kanya kung paano. Agad kinuha ni lolo ang mga bato sa katawan at pinasok sa tubig. Tumingin ang bata sa kanyang lolo at hindi maintindihan kung paano niya ito ginagawa sa ganoong edad. Hindi na malaya ng bata kung paano siya kumukuha ng 15 minuto para sa isang hakbang. At pagkatapos ay lumipad ang kanyang ibon sa kanyang ulo at gumawa ng mga hiyawan. At pagkatapos ay napansin ng lolo at sinabi sa kanyang apo na ang kanyang bato ay umaalog. Kung nahulog siya, kailangan niyang magsimula muli. Hindi napigilan ng bata ang kanyang balanse at agad na nahulog sa tubig. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na masyadong malakas ang agos dito. Sumagot ang lolo na wala siyang pakialam, hayaan siyang magsimulang muli. Kung natapos na niya, makakain na niya ang masarap na isda ngayon. Ang batang lalaki ay napakapwersa na sinubukan niyang muli ang lahat sa bawat oras. Kinaumagahan, natapos ng bata ang kanyang gawain at agad na sumigaw sa tuwa sa kanyang lolo. Ang mga oras ng taon ay mabilis na nagbabago, at ang lalaki ay nagsasanay ng husto sa buong panahon upang maging mahusay. Dinala siya ng kanyang lolo sa kagubatan at sinabi sa kanya na ipakita ngayon ang kanyang natutunan. Ang batang lalaki kaagad, tulad ng isang flash, ay dumaan sa lahat ng mga puno sa bilis ng liwanag. Nakita at naisip ni lolo na pinaghihigpitan niya ang kanyang panloob na enerhiya, at nagpapakita pa rin siya ng hindi kapani-paniwalang resulta. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag tinanggal niya ang kanyang kadena. Itinaas ni lolo ang kanyang kamay at sinabihan ng bata na huminto. At nakikita niya na ang pamamaraan ay ganap na pinagkadalubhasaan. Huminto ang bata at sinabing pinuri siya ng kanyang lolo, so ibig sabihin ganun kahusay ang kanyang teknik. Naalala ng bata at sinabi sa kanyang lolo na pinakitaan siya nito ng teleportasyon noong nakaraan. Hayaan siyang sabihin sa kanya kung paano niya ito matututunan. Sumagot si lolo na kung ang lalaki ay magsanay ng diskarte sa paglalakad, siya mismo ay magtatagumpay. Nagalit ang bata at nagtanong, practice na ba ulit? Sumagot ang lolo na kung ayaw niyang mag-aral ay sige. Sinimulan ng bata na itanggi ang lahat at sinabing mahilig siyang mag-ehersisyo. Pagdating niya sa bagong lugar, sinabihan ng lolo ang kanyang apo na titira siya sa ibang lugar at itinuro ang kanyang daliri. Pagkabukas ng mga pinto, nagulat ang bata at sinabing hindi niya alam na may ganoong kalaking kuweba sa likod ng pinto. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na ngayon ay dadalhin niya ito ng mga damit at pagkain dito, pagkatapos ay hindi na siya pinayagang lumabas ng kuweba. Ngumiti ang bata at nagtanong, talaga?
Ngunit pagkatapos ay isang dagandong ang dumating mula sa yungib, at siya ay lumingon at nakita niya na ito ay isang lobo. Sinabi ng bata sa kanyang lolo dahil sa takot na ito ay isang lobo. Sumagot si lolo na sige, darating ang lobo para sa kanyang pagsasanay. Subukan niyang makipagkaibigan sa kanya. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na kaya niyang magsanay mag-isa. Sa oras na iyon, lumabas ang lolo at isinara ang mga pinto. Sinabihan siya ni lolo na dito muna siya titira, magdadala siya ng tubig at pagkain sa pintuan. Tanong ng bata, ngunit sa isang lobo, ano ang dapat niyang gawin? Sumagot ang lolo na ang lobo ay tiyak na napakabilis, ngunit pinagkadalubhasaan niya ang pamamaraan ng wolf step. Iba ang realidad sa pagsasanay, at malapit na niyang matanto iyon. At pagkatapos ay gumamit siya ng mahika at sinira ang tanikala ng lobo. Ang bata, nang makita ito, ay natakot at nagtungo sa pinto, ngunit isinara na ito ng kanyang lolo at naiwan siyang mag-isa kasama ang lobo. Nagsimulang kabahan ang bata dahil sa takot at sinabing wala siyang makukuha sa dilim. Nagsimula siyang kumatok sa mga pinto at sumigaw sa kanyang lolo. Tumayo si lolo sa pintuan at napagtanto na gaano man ito kahirap, magiging mahirap ito, ngunit kailangan niyang magtiis. Ito ang kanyang unang tunay na pagsubok. Nakita ni lolo na lumalala ang panahon, at ngayon ay umuulan ng nyebe sa labas sa unang pagkakataon. Sinubukan niyang siguraduhing hindi siya maabala ngayon ng kanyang apo. Sigaw ng bata sa kanyang lolo na humihingi nito, ganito ba talaga ang training dapat maging katulad nito, at ano ang sasabihin niya sa kanya na gawin, at pagkatapos ay tumalikod ang bata, at sinabing pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Maya-maya lang ay nakarinig ang bata ng dagandong at mapupulang mga mata na patungo sa kanya. Tinanong niya, ano ito, saan siya nanggaling? Sigaw ng bata sa kanyang lolo para buksan ang pinto. Mayroon bang lolo sa mundo na magbibigay ng sariling apo sa isang lobo upang kainin? Inisip ng bata na ito ay isang sumpa. Pero kung may pana siya, walang magiging problema. At naramdaman niya ang lobo na papalapit sa kanya, habang ang galit na lobo ay tumalon patungo sa kanya, natakot, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Gamit ang wolf step, gayunpaman ang pag-iwas ay di sapat upang ilayo ang patuloy na hayop. Tumalon sa gilid-gilid ang bata ay patuloy na umiiwas sa pag-atake ng lobo, at problema para sa kanya na mahuli ang lobo. Ngunit ano ang dapat niyang gawin sa kasong iyon? At pagkatapos ay naalala niya ang kanyang mahinang lugar. Ngunit saan ang lugar na ito sa alon? Nakita ito ng bata sa sandali ng pag-atake, at agad na hinayaan ang kanyang sarili na matamba at atakihin sa kanyang tiyan. Mula sa napakalakas na suntok, tumabi ang lobo at nagsimulang humagulgol. Agad na ipinakita ng bata ang lobo na siyang amo. Sigaw ng bata sa lobo na lumapit sa kanya. Hayaan siyang subukang sandutin muli ang kanyang ilong sa kanyang mukha. Sa susunod na iihi niya ang lobo sa kanyang pantalon sa takot. Nagsimulang magnilay ang bata at sinabing napakaswerte niya. Maliban kung tumaas ang kanyang pisikal na lakas, maaaring hindi na niya ito magawa sa susunod. Kinagabihan ay bumukas ang maliit na bintana sa gate at sinabi ni Lolo na narito ang kanyang hapunan. Hayaan siyang kunin ito at kumain ng masarap. Ngunit dito hindi ito ibinigay ni Lolo sa kanyang mga kamay, ngunit itinapon ito sa gitna ng kuweba. Sa sandaling ito, agad na kinuha ng lobo ang pagkain. Pinunit ng lobo ang dayami at nagsimulang kainin ang karne. Sinabi ng bata sa lobo na siya mismo ang kumain nito, masarap ang lasa. Sakam na lobo, hayaan siyang kumain hanggang sa pumutok ang kanyang tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sasabihin ng bata na siya mismo ay nagugutom na, malapit ng mabaliw sa gutom. At pagkatapos ay muling nagsimulang mahulog ang mga patak ng tubig mula sa tuktok ng kuweba, at ang bata ay pumunta sa ilalim at ininom ang tubig na ito sa loob ng 3 araw na ngayon. Sinabi ng bata na kung gusto niyang manatiling buhay, dapat na mas mabilis siya kaysa sa lobo mismo. Ngunit dahil sa pagod at gutom ay nakatulog na siya, ngunit paulit-ulit niyang inuulit sa kanyang sarili na hindi siya dapat matulog. Kung siya ay nahimete, siya ay maaaring kainin. Lumapit si Songon sa lalaki para singhutin siya, ngunit ginamit ng lalaki ang split habang natutulog ito sa hangin. Sinabi ng batang lalaki na ang lobo na ito ay hindi kapanipaniwala. Nahulaan ba niya na tulog ang bata? At pagkatapos ay bumukas ang bintana at muling itinapon ang pagkain. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis at mas matalino ang lalaki, agad niyang sinunggaban ang pagkain at hinawakan ito. Inilabas ng bata ang kanyang karne at sa harap ng lobo ay nabuhay ito na parang ito na ang huling pagkakataon. Sinabi niya sa lobo na magutom din ng kaunti. Nakita ito ng matanda at natuwa siya para sa kanyang apo na sinasabing mahusay ang kanyang ginagawa. Iyan ang paraan para gawin ito. Hinawakan ng batang lalaki noong gabing iyon ang lobo at itinali ang lahat ng kanyang mga paa. Humiga sa ibabaw niya at sinabing matutulog na siya. Sobrang init. Kinaumagahan ay binuksan ng lolo ang mga pinto at nagulat.
Sabi ng lolo sa apo, nakatayo si lolo sa harap niya, hindi ba dapat kumusta? Sumagot ang bata na kailangan niyang maghanap ng isa pang lolo na nagbawal sa kanyang apo mula sa kuweba kasama ang lobo. Tinanong siya ng lolo kung nakalimutan niya na ito ang kanyang pagsubok. Sumagot ang bata na napakabuti na kaya niya, o kung hindi, mabubulok na siya sa tiyan ng lobo. Sabi ni lolo yun na. Naisip niya na ang kanyang apo ay nagtagumpay na sa maraming bagay, at hindi ba ang ganitong uri ng pagsubok ay isang magandang aral para sa kanya. Sinabi ng bata na dahil tapos na ito, maaari ba siyang lumabas? Sumagot ang lolo na ito. Ay simula pa lamang. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na hindi na siya natatakot sa lobo na iyon. Hindi na rin siya makalakad. Sinabi ni lolo sa kanyang apo na pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na rin siya makakatakbo kahit saan, doon na nila siya mapapakitang magpakita. Sinabi ni lolo sa bata na nakasanayan na niyang tumakas. Gayunpaman, nadama na ito ay isang kasanayan lamang. Pero sa totoo lang, hindi pa rin nasanay ang puso niya. Gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang lolo, kailangan niyang madama ng maaga kung kailan mawawala ng espiritu ng pakikipaglaban ang kaaway. At hanggat nakatira siya sa tabi ng isang lobo, dapat tumaas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi pa niya nararanasan ang tunay na takot at sakit. At kapag umalis siya sa larangan ng digmaan, kapag nalampasan na niya ang bigat ng labanan, mararanasan niya ito para sa kanyang sarili. Naiintindihan ba niya ang sinasabi sa kanya? At pagkatapos ay sumagot ang batang lalaki na naunawaan niya ang lahat at gagawin niya ang kanyang makakaya upang maabot ang pinakamataas na antas. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang kanyang mga kasanayan ay nadagdagan ng malaki. Ang isang batang lobo kaya ang kanyang karibal. Sumagot ang bata na ayos lang at malalampasan siya ng isang lobo sa isang pagkakataon sa malawak na paglalakbay sa loob ng 100 araw. At mula ngayon, wala nang libreng pagkain. Kailangan niyang maghanap ng sarili niyang pagkain. Ang mga lobo ay nasa parehong posisyon tulad niya at upang mahuli siya, kakailanganin din nila ng lakas. Sumagot ang bata na siya o ang buong grupo ay mamamatay. Pagkatapos ay binigyan siya ng kanyang lolo ng isang punyal at sinabi sa kanya na kunin ito. Tumayo ang bata sa harap ng tarangkahan at sinabihan ang lobo na pumasok. Nakita niya na ang lobo na ito ay hindi mukhang pag-alit kahit nakakaiba, napakakalma niya. Kahit na hindi siya natatakot dito, hindi niya maiwasang mag-alala. Lumipas ang ilang araw at lalong dumami ang mga lobo. Akala ng batang lalaki ngayon ay ang ika-4 na araw, namumula na ang mga mata ng nagugutom na lobo. Pero wala pa rin siyang kinakain. Isang saplot ng hamog ang nakatikip na sa kanyang mga mata, kailangan niyang matauhan. Mula ngayon, ang mga lobo ang kanyang pagkain. Kung sasalakayin nila siya, ibabalik niya ang pabor. Kaagad, pinili ng mga lobo ang pinakamahina sa kanilang grupo at sinimulan siyang tanggayan ng dahan-dahan. Ang lalaki ay walang ginawa sa oras na ito, at nang makita ang ganitong uri ng bagay ay sinabi na sila ay mga wimp at umatake ng 3 sa isa. Hindi rin siya nagutom at dahan-dahang lumapit sa kanila, ngunit hindi iyon nagustuhan ng mga lobo. Kung tutusin, hindi pa sila handang magbahagi ng kanilang pagkain. Nagtatanong ang lalaki na may lobo, tinatawag ba nila itong labanan? Pero kailangan din niya ng pagkain para mabuhay, at agad na pumunta sa kanila na may dalang kutsilyo. Ang batang lalaki ay hindi nahulaan ng ganoong bagay na ang lobo ay lalapit sa kanya. Agad niyang binitawan ang kanyang kamay at tinusok ang dibdib ng lobo gamit ang kanyang punyal. Ang mga lobo ay naging isang grupo at sa ganoong kaso ay pinalibutan ang batang lalaki sa lahat ng panig dahil inatake niya ang kanyang sarili. Nakita ng batang lalaki ang lobo na sumugod sa kanya at napagtanto na sila ay hindi makatutuhanang maliksi. Itinayo ng bata ang kanyang punyal at sinaksak ito ng diretso sa kanyang leeg, nakitang tumama ito, natamba siya sa lupa. Ang bata ay naniwala sa kanyang sarili at sumigaw sa kanila, sino pa ang gustong mamatay dito? Hayaan silang huwag lumayo at umatake. Nang makita ng mga lobo na pinatay ng bata ang lobo, agad silang tumabi. At agad niyang sinimulan itong putulin. Pero gutom na siya kaya hindi niya pinansin ang kinakain niya. Kumagat siya ng karne, at nagsimula siyang samuka. Nakamoy siya ng masamang amoy mula sa lobo na iyon. Ngunit wala siyang pagpipilian, wala siyang choice this time. Kinabukasan ay mas marami pa. Napagtanto ng bata na araw-araw ay papatayin niya ang isang lobo, pagkatapos ay sa huli ay palaging may 4. Ang patay na lobo ay magiging pagkain para sa kanya at sa iba pang mga lobo. Kaya ang iba ay kakain at magpapahinga. Pagkatapos patayin ng 12 ng mga kapatid nila, mananatili siyang buhay, makakatakas, at magkakaroon ng mas mahusay na praktikal na kasanayan sa kaligtasan. Ngunit sa sandaling napagtanto ang lahat, sa wakas ay makakamove on na siya.
At kapag dumating ang sandaling iyon, ang bawat lobo na magiging target lamang niya ay manhid sa takot, hindi makagalaw. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon muli ng 5 lobo, at sinabi ng bata na ang 5 kamag-anak na iyon ay tila naging magkaibigan na sa isa't isa. Mula nang pumasok ang isang kayumangging iyon, tila siya na ang kanilang pinuno, maliksi, malaki, at puno ng buhay. Ang kailangan lang ay tapusin siya, at siya ang mananalo. Ang pinunong ito ay palaging umaatake sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsimulang salakayin ng lahat ng mga lobo ang batang lalaki, kailangan lang niyang labanan ang mga ito. Ibinaba ang isang lobo sa ilalim niya, agad na sinunggaban siya ng pinuno at itinaas ng bata ang kanyang kamay. Ang lobo na ito ay pinagkadalubhasaan siya at nagsimulang dahan-dahang hilahin ang kanyang braso, nagsimulang sumigaw ang bata sa sakit. Itinulak ng bata ang pangunahing lobo, ngunit pagkatapos ay sinundan siya ng isa pa upang kagatin siya at hinawakan ang kanyang binti. Hindi nalito ang bata at agad na ibinaon ang kanyang punyal sa kanya dahil hindi niya maiwan ang kanyang binti upang masugatan. Nakatayo sa harap ng iba pang mga lobo, pinandilatan niya sila ng masama, at may uhaw sa dugo ng mga mata ay handang punitin sila. Sinabi ng bata sa pinuno na siya ay malakas, ngunit mayroong mas malakas kaysa sa kanya dito. At agad na nag-teleport para atakihin siya mula sa itaas. Sa isang malakas na atake, natulala niya ang dalawa sa isang suntok at nawala ng malay. Bumantong hininga ang bata at sinabing tapos na ang lahat. At saka tinanong ng lolo si Somon, okay lang ba siya? Bakit biglang naging tahimik? Kung siya ay buhay, hayaan siyang sumagot sa kanya. Sabi ni So kay lolo. Kung sobrang nag-aalala siya sa kanya, hindi niya dapat dinala ang mga lobo dito. Sinabi ni So kay lolo na buksan agad ang pinto. Agad namang binuksan ni lolo ang gate. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na nakikita niyang marami siyang pinagdaanan. Galit na boses ang isinagot niya na ganoon. Dumiretso si Somon sa labas at nilalanghap ang sariwang hangin at nag-relax siya. Sa oras na ito, lumilipad sa langit ang kanyang ibon upang salubungin siya. Sumigaw si Somon sa tuwa kay Ironblood at sinabing natutuwa siyang makita siya. Kumusta siya nang wala siya? Inungunat ni Songon ang kanyang kamay sa gilid at sinabing lumipad ito sa kanya. Ngunit ang ibon ay tumalikod sa isang sandali. Agad namang nagulat si Somon at tinanong kung ano ang mali. Siya iyon, nakalimutan na ba niya siya ng lubusan? Sinagot ng lolo ang kanyang apo na dahil sa bloodlust na ngayon ay bumabalot sa kanya. Ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay masyadong malubha at kailangan muna nilang ayusin siya. Sa oras na ito, ang lolo ay nagsimulang gumawa ng gamot para sa kanyang apo at tinakpan ang lahat ng kanyang mga sugat ng mga bendahe. Pagkahanda niya ay sinabihan niya ang kanyang apo na inumin ito. Agad na kinuha ni Somon ang tasa at agad na ininom ito. Sinabi ni Somon kay lolo na ang herbal concoction ay ginawa ng may puso. Pero dahan-dahan siyang gumagaling kaya siguro hindi nagsumikap si lolo. Hindi inaasahan ni lolo ang mga ganong salita at tinanong ang kanyang apo kung paano ito. Hayaan siyang makaramdam ng kaunting awa kay lolo. Nandito sa naggumagawa ng gamot para sa kanya at ganito siya tumugon. Sinubukan ni lolo na sumuntok ngunit naiwasan ito ni Somon at sinabing nakikita niya ang kaluluwa ng kanyang lolo na bumubuho sa kanyang mga kamao ngayon. Sinabi ni lolo kay Somon na nababaliw na siya. Kaya yun lang ang natutunan niya sa kuweba. Anong uri ng mga layunin ang itinakda niya para sa kanyang sarili? Tanong ni Songon kay lolo hindi ba niya maaalis ang bloodlust niya. 4 na araw siyang gumugol sa masamang kuweba na iyon at ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan siya ng dahilan para sabihin sa kanya. Tinanong ni lolo si Somon sa tingin ba niya ay ganoon lang kadali. At saka bakit niya aalisin ang isang bagay na pinaghirapan niya. Kaagad ginamit ng lolo ang kanyang lakas at inatake ang kanyang apo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi man lang kumibo si Somon at inaasahan ang ganoong bagay. Tinanong ni Somon si lolo at pagkatapos ay ano? Ayaw niya talagang makipag-away di ba? Ngunit ipaalam sa kanya na sa pagkakataong ito ay magiging mas mahirap. Kung tutuusin, medyo mas experienced na siya. Agad na tumawa ng malakas si Somon, naisip ni lolo na hindi ito nakakatawa. Medyo natakot pa siya, umupo si lolo sa tabi niya at sinabing atras muna siya sa ngayon. Ngunit hayaan silang gumawa ng isang bagay upang maalis ang lahat ng bloodlust na kanyang nabuho. Sumagot si Somon na ang kanyang lolo mismo ang nagsabi na hindi dapat alisin ang kinita ng isa sa pamamagitan ng pagsusumikap. Tanong ng lolo sa apo, may natutunan ka ba tungkol sa ki? Ngunit ngayon kailangan niya matutong kontrolin ang kanyang emosyon. Upang matutong gamitin ang kanyang bloodlust sa tamang sandali lamang. At biglang natahimik si Somon, at sinabi ng kanyang lolo na ano ang silbi ng wolf step kapag ganito kakatanga. At kaagad silang tumungo sa talon at sinabi ni lolo kay Somon na dito ka mag-cultivate ng iyong panloob na ki.
Sinabi ni Songun sa kanyang lolo na napakalamig pa rin ng panahon. Kailangan ba talaga niyang pumunta sa ilalim ng talon? Sumagot ang lolo sa kanyang apo na kapag nag-cultivate ka ng Heart Sutra visualization sa ilalim ng talon ang iyong bloodlust ay mawawala. Nagulat si Songun sa sinabi ni lolo kaya dumiretso siya sa gawain. Nagnilay-nilay siya sa ilalim ng tubig. Nakaupo sa ilalim ng tubig, si Songun ay nagsimulang manginig sa lamig na maging ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Narinig ng kanyang lolo at sinabing gusto mo bang mamatay sa lamig, sinabi sa kanya na pagsamahin ang kanyang sarili at mag-concentrate. Nakita ng lolo na hindi pa nakakabisado ng kanyang apo ang Heart Sutra visualization. Ngunit nang malaman niya ang wolf step, napagtanto na niya kung paano kontrolin ang daloy ng spiritual na enerhiya. Huwag pilitin ang ki na gumalaw ngunit hayaan itong sumunod sa daloy. Napagtanto ni Songun sa kanyang sarili na kailangan niyang magtiwala sa Heart Sutra visualization. Ang kanyang katawan ay sapat na malakas, siya ay magiging maayos ngunit siya ay nagyelo hanggang sa buto. Malapit na yata mahati ang ulo niya. At ngayon ay malamang namamatay siya at ngayon ay hindi niya napagtanto kung ano ang nangyari. Nagsisimula ng umuugong ang lamig. Hindi kaya, salamat sa discarding ito, ang buong mundo ay isang malaking ilusyon sa kanya at pagkatapos ay natanto ni Songun na dapat niyang dagdagan ang kapangyarihang ito. Ang malakas na enerhiya ay nagsimulang bumalik sa kanya. Sinubukan ni Songun na kunin ang higit na init sa kanyang sarili. Pero saglit, nanlamig na naman siya. Sigaw ni Lolo sa kanya dahil sa pagiging jerk niya. Nagkamali siya. Hayaan mo siyang madama. Dapat siyang magtiwala sa kanyang katawan na pangalagaan ang lahat. Natutunan din ng kanyang ama na kontrolin ang galit sa pamamagitan ng pagkulong sa isang hala. Sinabi ni Songun na ang lahat ay mapupunta sa impyerno na mitay man siya o nabuhay sa labas nito. Agad na hindi nakaimik si Lolo nang makakita siya ng ganong himala. Ginamit ni Songun ang kanyang diskarte at pinalibutan ang kanyang sarili ng init. Dahan daw ang iminulat ni Songun ng kanyang mga mata at sinabing nagtagumpay siya. Agad namang nakahinga ng maluwag si Lolo sa sandaling iyon. Agad na lumabas si Songun sa tubig at sinabi sa kanyang lolo na hindi naman malamig sa loob ng talon ngayon. Kaya't bago pa man siya makalabas sa tubig, hinampas siya ni Lolo sa ulo at sinabi sa kanya na siya ay isang malaking dummy. Tinanong siya ni Songun kung bakit niya siya sinaktan. Sumagot ang lolo sa apo na parang hindi niya kilala. At sinabihan siyang magtiwala na lang sa agos at magpahinga. Napahawak siya sa pag-iisip na malapit nang mamatay ang kanyang nag-iisang apo. Sinabi ni Songun na pagkatapos ay itigil na ng kanyang lolo ang pagpapahirap sa kanya hanggang sa mamatay. Sinabi ni Lolo sa kanyang apo na ang kanyang mga healing kicks ay nagpapalakas sa kanya. Agad na tumakas si Songun at sumigaw na hindi niya kailangan ng ganoong uri ng pampalakas. Sa gabi, sinabi ng lolo sa kanyang apo na ang Heart Sutra visualization ay ginawa ng Zen sect, ang ika-6 na ninuno ng Huineng Patriarch. Ang technique na ito ay hindi tungkol sa martial arts, ngunit isang pamamaraan na naimbento para sa mahihinang monghe. At ang nakakapagtaka ay ang lahat ng natuto ng mga turo ay naging isang makapangyarihang master. Ang mga taong ito ay literal na walang kapantay sa mga labanan. Sumagot si Songun sa kanyang lolo na kakaiba ito. Kaya, ang pagbabasa lamang ng mga lumang libro ay sapat na upang maging matagumpay sa mga kasanayan sa paghinga. Pagdating ng umaga, agad na pumunta si Songun sa ilalim ng talon at nagsimulang magsanay ng kanyang mga kasanayan sa pagsipsip ng galit. Naalala niya na ang pundasyon ng pagtuturong ito ay kawalan ng laman ng isip. Kung gagawin niya ang lahat dahil lamang sa pansariling interes at para sa kapakanan ng merito, hinding-hindi niya matatapos ang kanyang pag-aaral. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang katotohanang dapat niyang pagsikapan ay ang kawalan ng labis na pag-iisip, walang bayad sa paggawa, at hindi pagkamakasarili ng pagkilos. At kahit hindi siya magtagumpay, sa huli ay makakamit pa rin niya ang kaliwanagan. Kailangan niyang matutunan ang mga turo ng Heart Sutra bago siya lumabas sa mundo. Hayaan si Songun na ayusin ang kanyang mga iniisip. Magbukas tulad ng isang perpektong tao at pagkatapos ay gagana ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, ang patlang ng kuryente sa ilalim ng tubig ay ganap na natakpan, ito ay kumikinang ng napakalakas at maliwanag na ang buong bagay ay maaaring masunog. Nakita ni Lolo ang lahat at sa isang sandali ay natigilan sa pagkamangha. At sinabing yan ang Triple Apex Flowers, ang pinakamataas na kapangyarihan kapag ikaw ay nag-breakthrough sa pinto ng life and death, at ang ganoong bagay ay usap-usapan lamang. Tanong ng Lolo, mabubuksan ba talaga ng apo niya ang ika-5 key? Agad na iminulat ni Songun ang kanyang mga mata at nagningning sila ng napakaliwanag. Ang mga kidlat na nakapaligid sa kanya ay nagsimulang lumipad kung saan-saan, at ang tubig mula sa mga iyon ay nagsimulang matuyo. Nakita ng lolo na tuluyang bumukas ang manipis na ugat ng kanyang apo.
At pagkatapos ay umiyak siya at sinabing wala na siyang dapat pagsisihan. Sa paglalakad pauwi, sinabi ni Lolo kay Sungun na nang malaman niya ang mga turo sa ilalim ng talon, binalak niyang simulan ang pagsasanay sa kanya upang maging isang monghe. Gayunpaman, hindi iyon kinakailangan ngayon. Tanong ni Sungun, may nagawa ba siyang mali? Sumagot si Lolo na maayos ang lahat. Ang ibig niyang sabihin ay hindi na niya kailangang matuto sa kanya. Natutunan niya ang lahat sa kanyang sarili. Tinanong ni Sungun ang kanyang lolo kung ano ang eksaktong natutunan niya. Sumagot si Lolo na kamakailan lamang nang siya ay nagsasanay sa ilalim ng talon, nakita niyang naabot na ni Sungun ang triple apex flowers at nabuksan na din ang kanyang ikalimang key. Tinanong ni Lolo si Sungun kung ano ang nararamdaman niya noon. Hayaan siyang sabihin kung ano ang nangyari. Sumagot si Sungun na noong una ay sumasakit ang ulo niya at nakaramdam ng pagkahilo, ngunit sa isang punto ay naging masigla, magaan ang ulo at nasa mabuting kalooban. Sinabi ni Lolo na tama iyon dahil nabuksan pareho ang pinto ng life and death at ang kanyang ren at doon nasisidlan. Kahit na nagsusumikap para sa kaliwanagan sa buong buhay ng isang tao, napakahirap ding makamit ang resultang ito. Naging mausisa si Sungun at nagtanong, hindi ba magandang bagay iyon? Sumagot si Lolo na sasabihin niya na ito ang pinakadakilang martial artist na itinuturing itong isang himala. At pagkatapos ay nakita ni Sungun, ang kanyang alagang hayop na si Ironblood at sumigaw na lumapit siya sa kanya, at agad na inilahad ang kanyang kamay. Agad siyang lumipad at umupo sa braso nito. Sinabi ni Sungun na matagal na niya akong iniiwasan, ngunit ngayon ay magkaibigan na naman sila, tama ba? Sinabi ni Sungun, kay Lolo na panoorin din ito. Mukhang nawala na ang bloodlust. Sinabi ni Lolo na dahil nabuksan mo ang pinto ng life and death at nalinis ang iyong mga maliliit na ugat, kaya natural na ang iyong bloodlust ay inalagaan. Gayunpaman, ito ay lubhang kakaiba. Tinanong ni Sungun ang kanyang lolo kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinampal siya ni Lolo at sinabing napakatanga niya na parang bato. Agad na tumingin sa kanya ang Falcon, nagsimulang magalit si Ironblood at sumigaw sa sariling boses. Hiniling ng Lolo sa kanyang apo na sabihin sa kanya kung paano niya ito nakamit, boses. Hiniling ng Lolo sa kanyang apo na sabihin sa kanya kung paano niya ito nakamit. Isang buong taon ang lumipas at dumating muli ang taglamig. Napakabilis ng pag-ulan ng nyebe na ang lahat ng kagubatan ay natatakpan ng puti. Sa ganoong tagal ng panahon, natutunan ni Sungun ang ilang higit pang mga diskarte habang ang maraming palaso ay pumatay sa lahat ng sabay-sabay. Sinasabi ni Lolo sa kanyang apo na nararamdaman na niya ang hangin at madali na lang niyang natatamaan ang mga gumagalaw na target. Muli, mukhang natutunan na niya ang mga basic sa archery. Tinanong ni Sungun ang kanyang lolo, ano ang mga pangunahing kaalaman. Sinabi ni Sungun na siya ay isang first-class archer na hindi nagmimas, kahit siya ay pamana habang ginagamitan ng wolf step hindi siya nagmimas, kahit ang multi-shot na may 3 palaso hindi siya magmimas. Pagkatapos ay binatukan siya ni Lolo at sinabihan siyang huwag magpakatanga. Sinabi ni Sungun kay Lolo na ito ang totoo, hindi ba? Sinabi ni Lolo na ang key-guided arrow ay ang tunay na tuktok ng archery. Sinabi ni Sungun na narinig niya ang key-guided sword, pero hindi ko maintindihan kung paano habulin ng isang palaso ang isang tao tulad ng isang ahas. Sumagot si Lolo na nangangahulugan ito na kung posible ang paraang ito, posible ang paraan na iyon. Marunong na ka bang manghuli ng walang palaso? Sumagot si Sungun, ha? Imposible yan. Sinabi ni Lolo na ang formless firing ay ang tuktok ng archery. Sinabi ni Sungun posible ba yon, please ipakita mo sa akin. Sinabi ni Lolo na ang apex hunting technique ay ang kanyang limitasyon. Ngunit mayroon umabot sa tuktok ng archery yon ay ang ating mga ninuno. Napagtanto ni Sungun na kahit walang mga palaso ay magkakaroon lamang ng tunog ng bowstring. Tinanong ng Lolo ang kanyang apo kung ilang taon na siya ngayon. Sumagot si Sungun na 17 na siya. Sinabi ni Lolo na sa pamamagitan ng pag-unawa sa wolf step at multi-shot ay magagawa mo ang apex hunting technique. Sinabi ni Lolo kay Sungun na bukas, sa madaling araw, pupunta siya sa nayon ng patriarch ng kanilang pamilya, nang direkta sa Divine River Hidden Village. Ang mga sikreto ng Wumi technique at ang triple unity sword style na naiwan ng kanilang ika-17 na ninuno ay itinatago doon. At pagkatapos ay inabot niya kay Sungun ang isang notebook at sinabihan siyang kunin ito. Ang hindi kapani-paniwalang aklat na ito ay naglalaman ng lahat ng mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan ng pagpapabuti ng panloob na enerhiya. Pagdating sa lugar, sinigawan ni Sungun sa kanyang mga ninuno na siya ito, ang kanilang ina po si Yulji Sungun, nilalayon niyang makamit ang isang layunin na nasa kanilang mga puso mula pa noong simula ng kanilang pamilya. Hinihiling niya sa iyo na bukas palad na gabayan siya sa tamang landas sa kanyang pagsisikap.
Nagsimula siyang magpatuloy, at sa bangin, bigla siyang huminto at sinabi na ang pagtingin lamang sa ibaba at pagkuha ng espiritu ay kapansin-pansin. Nakita niyang may mga baging dito, humawak dito ay bumaba siya ng kaunti at nakita ang lagusan kung saan kailangan niyang puntahan. Ito ay ang tarangkahan ng malaking bulwagan ng pamilyang Yulji. At pagkatapos ay pumasok siya sa loob at naramdaman na may kung ano dito. Agad siyang nagkaroon ng nakakatakot na bloodlust. Agad namang nanginig si Sungun, at tinanong kung ano iyon. Ito ba ay isang uri ng mabangis na hayop? At pagkatapos ay nagpasya siyang makita kung sino ang mas malakas. Tumungo si Sungun sa kaloob-looban at nakaramdam ng napakalakas na bloodlust na kahit siya ay hindi na niya ito kayang labanan. Binuksan ni Sungun ang kanyang nagninangas na mga kamay at sinabi na tulad ng kanyang naisip, salamat sa Hisart Sutra Visualization, ang bloodlust ay nawala. Sumigaw si Sungun na ang pamamaraan na ito ay tunay na kailangan. At pagkatapos ay nakakita siya ng isang napakaliwanag at ang hindi kapani-paniwalang enerhiya na ito. Sinubukan ni Sungun na harapin siya, pagkatapos ng lahat, ayaw niyang matalo sa labanang ito. Pero napakalakas niya kaya hindi man lang siya makahakbang. Napaatres si Sungun at biglang napaupo sa gilid at iniisip kung naabot na ba niya ang kanyang limitasyon. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay na pamilyar sa kanya at natigilan. Agad namang sinabi ni Sungun na nakakamangha. Paano ito magiging posible? Ito ay mga diskarte sa martial arts. Habang papalapit siya, may kakaiba daw. Anong uri ng hindi maisip na enerhiya ang nagmumula sa mga kwadro na gawa? Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang kahon na nakalatag sa harap ng mga scroll. Bumaba siya at sinabing ito ay isang pamana ng pamilya. Agad itong binuksan ni Sungun at nakitang may pana sa kahon. Pero nung pinulot niya, sobrang bigat. Sa pagsusuri sa pana, ay nakita niya na ito ay isang talampakan lamang ang haba, ngunit tumitimbang ng mahigit 100 libra. Paano mo ito ginagamit? Kailangan ko munang hawakan. Nakita niya na hindi lang isang pana ang nasa kahon, kundi isang notebook din, na naging interesante sa kanya. At kaagad niyang sinimulan itong basahin. Nakasulat sa notebook na ang dating may-ari ng baw ay tinawag na Yuljiak. At mahal na mahal niya ang kanyang pana, ngunit mas mahal niya ang kanyang espada. Ngunit sa kasamaang palad ay nasa 40s na siya. Medyo huli na para magsimulang mag-aral, gaano man kalaki ang gusto mo. Gaya nga ng kasabihan, ang pagiging magaling sa isang bagay ay hindi nangangahulugan na magiging magaling siya sa lahat. Ngunit dahil ganap niyang naranasan ang pangunahing sandata, nagpasya siyang huwag sumuko pagkatapos ng lahat. Lumipat sa isa pang pahina, nabasa ni Sungun na pagkatapos ng 20 taon ng pagsasanay, sa wakas ay nakagawa na siya ng sarili niyang estilo ng Triple Unity Sword Style. Dahil ang pamamaraan na ito ay katangi-tangi sa uri nito, itinuring niya itong pinakadakila. Nagulat si Sungun at sinabi na ang lalaki ay isang medyo makasarili na tao, ngunit may isang kapintasan sa estilo ng lalaki. Kung mahina ang kanyang panloob na enerhiya, pagkatapos ay gamit ang estilong ito, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Gayon din, sa mahinang ki, ang pag-aaral ng estilong ito ay magiging napakahirap. Sa makatuwid, ang kanyang susunod na hakbang ay lumikha ng isang espesyal na paraan ng paglilinang. Paghinga, iyon ang batayan ng anumang pamamaraan. Marami pa siyang dapat gawin, at lumulubog na ang araw sa ilalim ng abot tanaw. Kaunti na lang ang oras na natitira, ngunit bakit siya nakatutok dito? Dahil kapag namatay siya, walang natitira kundi ang kawalan ng laman. At ngayon ay oras na upang iwanan ang lahat ng mga kalokohang gawa-gawa at tamasahin ang mga labi ng isang kumukupas na buhay. At sa sandaling iyon, isang ideya ang tumama sa kanya. Wuway pamamaraan na sumusunod sa mga batas ng kalikasan, isang pamamaraan na naging pagkatalo ng makamundong pagnanasa at bisyo. Ito na, ang paraan para malutas ang lahat ng problema. Iiwan niya ang espada ng Triple Unity sa kanyang mga inapo. At ang pamamaraang ito ay magiging bahagi ng Wuwei. Namangha si Sungun at sinabing, kailangan mong mag-imbento ng ganitong komplikadong sining bago ka pumanaw. Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos mag-flip sa isa pang page, hindi naintindihan ng Sungun kung ano ang nangyayari dito. Bakit may iba't ibang sulat kamay? Ito ang susunod na inapo na ang pangalan ay Yulji Mogyok. Hindi tulad ng kanyang yumaong lolo, hindi niya gusto ang espada. Inakala ni Sungun na ito ang ika-15 na ninuno. Kakaiba talaga yan. Kung tutusin, sinabi ng kanyang lolo na siya ang unang pumasok sa bulwagan na ito pagkatapos ng ika-17. Ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Sinabi na sinubukan ng kanyang lolo na maging pinakamalakas nang hindi gumagamit ng sining ni Wu Wei, nang hindi natutong gumamit ng espada, ngunit gumagamit lamang ng pana.
Ang pamamaraan na gusto niyang sabihin sa kanila, gayunpaman, ay kontrolin ang arrow gamit ang Ki guided arrow. Confident siya sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Ki ay sapat na malaki. Kinailangan na subukang pagsamahin ang kanyang sariling estilo at ang espada ng triple unity sword style. Matapos subukan ang kanyang mga diskarte ng ilang beses sinabi niya na imposible. Hindi niya mamaster ang kahit isa sa tatlo sa tunay na kapangyarihan ng mga diskarte sa pag-recycle. Hindi lang siya magaling, isa siyang santo. Ang gayong hindi kapani-pani walang kapangyarihan, at ito ay malayong matapos. Nagpa siya siyang tawagin ang estilong ito na walang katulad na espada ng triple unity. Bagamat bahagyang nasiyahan lamang siya, nag-uumapo pa rin siya sa kagalakan para sa susunod na henerasyon. Ngunit dahil personal niyang nagustuhan ang pana, nagpa siya siyang muling likhain ang isang estilong mas mataas kaysa sa Ki-guided arrow. Ang kanyang ninuno ay nagtayo ng pundasyon para sa isang hindi kapani-pani walang estilong may hawak na espada, inilatag din niya ang pundasyon para sa parehong para sa pana. Matapos dumaan sa hindi masasabing pagdurusa at paghihirap, nagawa niyang bumuo ng pinakamahusay na pamamaraan ng archery. Tinawag itong formless firing. Tulad ng ipinahiwatig ng pangalan, ito ay ang archery art technique kung saan di na kailangan ng arrow. Kaagad, ibinaba niya ang lubad, at ang enerhiya ay dumiretso sa bato, katulad ng paggawa ng sword ki, gamit ang sariling panloob na enerhiya. Ang formless firing ay isang art na nangangailangan ng paglikha ng isang arrow mula sa sariling panloob na enerhiya. Napakalaki ng enerhiyang ito na walang makakalaban dito, at maliliit na bato lamang ang naiwan. Nang basahin ito ni Sungun sinabi niya na ito ay tunay na hindi maisip na kapangyarihan. Kaya hindi nagsisinungaling si Lolo sa kanya, ngunit hindi tulad ng espada. Limitado lang ang distansya, formless firing ay pwede mong tamaan ang target kahit sa malayo. Sa makatuwid, ang formless firing ay maaaring ituring na pinakamalakas na pamamaraan sa archery. Gayunpaman, kahit hindi napagtagumpayan ng formless firing ang walang katulad na peerless triple blade. Napagtanto niya na nagawa lang niyang tusukin ang scroll gamit ang formless firing, ito ay posible lamang dahil ito paglalarawan, ito ay isang tunay na tao hindi ako maaaring manalo. Napatingin si Sungun sa likod ang hindi kapani-pani walang pamamaraan na ito ay isang compilation ng tatlong magagandang estilo. Alam niya na ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mga guhit, ngunit ngayon ay hindi na siya nagulat na nagpadala sila ng panginginig sa kanyang katawan. Mukhang ang butas na ito ay ginawa ng isang formless firing. Handa na ba siyang tahakin ang landas na ito, naisip ni Sungun. Agad na kinuha ni Sungun ang pana para sa kanyang sarili at sinabing sigurado siyang kakailanganin pa rin niya ito. Hindi makayanin ng isang normal na bow ay hindi kakayanin ang ki ng formless firing, kaya nagpa siya siyang kunin ang pana na nasa likod niya, na gawa sa purong metal, tumitimbang ng 100 libra. At agad na nagsimulang magnilay-nilay si Sungun at lalong lumakas. Napagtanto ni Sungun na 10 araw na niyang pinag-aaralan ang sining ni Wu Wei. Naipon at napagsama-sama niya ang lahat ng kanyang ki sa kanyang core, at sa ngayon ay may dalawang hindi kapani-pani walang puwersa na namimilipit doon. Isang kombinasyon ng mga panloob na enerhiya na nilikha ng Heart Sutra Visualization at ng Wu Wei Technique. Landas ng Wu Wei ay hindi biro, ang lakas nito ay kagaya na ng Heart Sutra Visualization sa loob ng 10 araw. Napagtanto na ngayon ni Sungun na ang dalawang ki ay nag-aaway sa isa't isa. Kailangan niyang magpasya ngayon kung ipagpapatuloy ang pagsasanay o otres. Naalala ni Sungun ang mga salita ng kanyang lolo na marami sa kanyang mga ninuno ang napilayan ng kanilang sarili sa pamamaraang ito. Kung naramdaman niyang nagsimulang mag-conflict ang kanyang mga ki, pinakamahusay na sumuko habang posible pa. Naisip ni Sungun sa sandaling iyon, ano ang dapat niyang gawin. Ayaw niyang sumuko sa kalagitnaan. Maniniwala lang siya sa Heart Sutra Visualization. At ngayon ay oras na para magsimula siya. Nagpa siya si Sungun na gumagamit siya ng Wu Wei Technique. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakahirap na kahit ang enerhiya ay mapunit siya. Pakiramdam ni Sungun ay sesubog na ang kanyang katawan. Ngunit nagpa siya siyang huwag sumuko at pumunta hanggang sa wakas. Nagsisimula ng mag-alinlangan si Sungun na ito ay isang hanggal na ideya. At ang mga bagay ay lumalala. At ngayon ang kanyang buhay ay nakataya, kaya kailangan niyang magdesisyon. At pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Sungun at sinabing ginawa niya ito. Kung ang dalawang lakas ay nagtulak sa isa't isa, naabot na niya ang kanyang wakas. Gaya ng inaasahan mula sa Heart Sutra. Ito ay may kakayahang sumanib sa iba pang martial energies. Nag-isip si Sungun at nagtaka kung naabot niya ang limitasyon ni Wu Wei. Pero dito, hindi niya inaasahan na buong oras na siyang nakatayo sa ere, nagdesisyon na lang siyang tumayo at ang kanyang katawan ay pumailang lang sa hangin.
Mukhang oras na para sa Peerless Triple Unity Blade. Bigla niyang naisip subukan ang formless firing. Pakiramdam niya ay naging mas magaan siya. Sa labas ng kakahuyan, nagsimulang sumubok ng mga bagong bagay si Songon. At walang mga palaso, binaril niya ang mga puno. At agad niyang binitawan ng lubid na hindi niya inaasahang dadaloy ang enerhiya. Sabi ni Songon na hindi makapaniwala. Posible bang labanan ang isang bagay na tulad nito? Ang enerhiya na iyon ay gumawa ng butas sa puno. Sinabi ni Songon na na-master niya na ang walang hugis na pagbabaril sa loob ng 2 linggo, ngayon ang natitira na lang ay ang Peerless Triple Unity Blade. Oras na para bumalik sa kuweba. Agad na tumalon si Songon sa hangin at sinabing hindi siya tumitigil sa paghanga sa istilong ito. At hindi pa siya natutong lumipad. Pagpasok sa kuweba, sinabi ni Songon na wala nang iba pang makakalaban sa kanya. At agad na naglakad papunta sa kinatatayuan kung saan nakalagay ang mga painting. Tinanong ni Songon kung may instruction manual. Hindi pa siya marunong gumamit ng espada. Agad niyang sinimulan ang paggawa ng isang espada mula sa kahoy at sinabi na ang isang kahoy na espada ay gagawin sa unang pagkakataon. Tumayo si Songon sa harap ng mga painting at ipinakita kung paano hawakan ang espada. Sinabi niya na kailangan mo munang ilabas ito at pagkatapos ay hampasin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tanong ni Songon, ano ang huling part? Walang siyang idea kung ano ang tinitingnan niya, isang espada ang lumipad sa kanya mula sa painting na nagpagulat kay Songon at hindi makapaniwala na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Agad naman siyang iniwasan ni Songon at lumayo sa kanya. Hingal na hingal pa siya sa takot. Naghanda si Songon at sinabi sa painting na subukang muli. Pagkatapos ay lumipad sa kanya ang isang espada at napagtanto niya kung ano ang mali. Naisip ni Songon pagkatapos ay ang iba pang mga painting ay nag-isip din. Kaagad, tumawag siya ng upward strike. At mula sa painting ay muling lumipad ang espada. Umiwas na naman siya at halos masiraan na siya ng ulo. Napaisip si Songon at tinanong kung ano ang tungkol sa pangatlo. Ngunit pagkatapos ay isang malakas na kidlat ang nagmula sa painting na nagpatakot muli sa kanya. Sabi ni Songon, anong lakas meron ng scroll na ito? Ang una ay bilis, ang pangalawa ay panlilinlang, at ang pangatlo ay ang kinang buwan mismo. Ito ang Sky High Motionless Form, ang landas patungo sa Wowie, na malamang na ginawa para sa discarding ito. Kaya't lumabas siya ng gabi at nagsimulang magsanay at sumubok ng ilang mga bagong pamamaraan. Nagsimula siyang magsanay ng labis, at mula sa gayong lakas, sinimulan niyang punitin ang lahat ng mga painting. Sabi ni Songon nakakadiri. Tumagal ng 6 na buwan para sa unang painting, at isang buong 10 buwan para sa pangalawa. At ngayon ay may isang huling painting na natitira para sa kanya upang pag-aralan ng mabuti, at siya ay tumungo sa kagubatan kinabukasan. Agad na inilapat ni Songon ang kanyang lakas sa puno, at sinubukang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan upang maging mas malakas. Ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan at pinutol ang puno sa kalahati. At pagkatapos ay muli siyang sumalakay at pinagputol-putol ito. Dumating si Songon sa mga scroll at sinabi pagkatapos ng 2 taon at 3 buwan, ang unang hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, walang ingat na talam. Ang ikalawang hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, ang Loveless Blade. Ang pamamaraan na ito ay para sa pagtatanggol upang tumakbo ng walang kinakailangang pagpatay. Ang huling ikatlong hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, ang Endless Blade. Sa wakas, inilapat agad ni Songon ang kanyang diskarte sa huling scroll at dinurog ang lahat sa paligid niya. Oras na para siya ay magpaalam, dakilang ninuno. Agad siyang lumuhad at umalis at nagtungo sa kanyang tahanan, at pagkatapos ay sinabi ni Lolo kay Songon kailangan mong magkaroon ng layunin sa iyong edad, sa lakas mong yan hindi ka lang magiging general ng mga army kundi maging pinakamalakas sa Jongyuan's Merem. Sumagot si Songon na mayroon na siyang layunin. Nagtatakang tanong ni Lolo, totoo ba yon? Hayaan siyang magkwento tungkol dito. Sumagot si Songon na masarap mamuhay ng payapa. Kay sarap na humiga lang at magpainit sa araw. Agad na hinampis ni Lolo ang kanyang apo gamit ang kanyang patpat at sinabihan si Songon na subukan niyang i-dodge ito, at pagkatapos ay itinaas ni Songon ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang lolo na mas malakas na ako sa iyo ngayon, at itago mo na lang yang natitira mong lakas. Sa gabi, sinabi ni Lolo kay Songon na hindi ko nasasabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Pero wag mong isipin na dapat mo man lang humanap ng mapapangasawa at magpatuloy ang lahi, sumagot si Songon kung mayroong mga babae sa bundok na ito. Sumagot ang lolo na wala, ngunit ang kanya mapapangasawa ay nasa Shongyuan. Biglang nagulat si Songon at napatanong ng, ano? At sinabi ni Lolo kay Songon na noong 4 na taong gulang siya, nakilala niya ang pinuno ng pamilyang si Xuandang at nag-ayos ng kasal.
Ang pamilyang Dang ang pinakamalakas sa rehiyon ng Sichuan na ginagawa itong isa sa 5 pinakamakapangyarihan sa Zhongyuan. Ang Jade Badge na ito ay magpapatunay na ikaw ang pinakahihintay na manugang. At ang kalahati Jade ay nasa Dang family. At ito ang aklat ng Heart of Sutra. Ito ay pag-aari ng mga monghe, kaya ibalik mo iyan sa kanilang templo pagpunta mo ng Sichuan. Sa oras na ito may isang taong nakasakay sa kabayo at kumilos ng napakabilis na parabang may sumusunod sa kanya. Sinabi niya sa kanyang kabayo na panatilihin ito sa ganoong paraan. At napagtanto niya ngayon na hindi siya dapat bulag na magtiwala sa mga salita ng taga-manman, ngunit may nangyari at ang kabayo ay nahulog kaagad. Umiyak ang lalaki at sinabi sa kabayo na patawarin siya. At kasalanan niya ang lahat. Agad na pinatay ng lalaki ang kanyang kabayo nang walang pag-aalinlangan. Ang mga taong humahabol sa kanya ay nagsasabi na ang taong ito ay narito at dapat nilang hulihin siya. Sinabi ng pinuno ng grupo na ang kanyang pangalan ay Taro at siya ang pinuno ng tribong Baihi. Kung susuko ang bata, malugod niyang ililigtas ang kanyang buhay. Agad na hiniblot ng bata ang kanyang espada at pinaalis sila na nagsasabing sila ay mga tagasunod ni Yako, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magsilbi sa gayong karumihan. Hayaan siyang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay agad na sumugod sa pag-atake, ngunit ang kanyang lakas ay napakababa kaya naitaboy agad ni Taro ang kanyang unang hampas. Nakita ni Taro na ang taong ito ay napakabilis at sa isang iglap ay nakita niya ang kanyang espada sa kanyang harapan at nagawa niyang itaas ang kanyang kamay. Lumipad ang espada mula sa mga kamay ng bata at dumiretso sa kakahuyan. Iniabot ni Taro ang sibat at sinabing, maganda, para sa kanyang edad. Ano ang kanyang pangalan, kung gayon? Sumagot ang bata na siya ang deputy chief ng Yako tribe, Goyak. At hiniling kay Taro na gawing marangal ang kanyang kamatayan. Sumagot si Taro na magiging maayos din ang lahat. Man of honor din siya, kaya tutuperin niya ang kanyang kahilingan. Agad niyang itinaas ang kanyang sibat at sinabing sila ay nagpaalam, at pagkatapos ay isang palaso ang tumama sa braso ni Taro at natigil ang kanyang pag-atake. At pag-alit na nagtanong si Taro, sino ang nandyan magpakita ka, at tila may napansing kakaiba sa puno, at kaagad na bumaba mula sa puno sa harap nila. Sinabi ni Songo na isang kahihiyan ang pag-atake ng isang grupo ng mga tao. Nagpakilala agad si Taro at tinanong ang lalaki kung sino siya. Naginat si Songon at sumagot na isa lang siyang natutulog na lalaki na nagising sa ingay sa paligid. Naisip ni Goyak, paano siya walang pakialam. Tinawag siya ni Taro na bastos at inutusan siyang yumuko sa pinuno. Sumagot si Songo na dapat silang yumuko. At pagdakay nagsimula siyang bumaril sa paanan ng mga kaaway, at sinundan siya ng mga sibat. Agad na nagpaputok ng 2 palaso si Songon sa kanilang kamay at sinabihan ang kanilang pinuno na atakihin siya muli at lahat ng nandito ay mamamatay. At hindi inaasahan ni Taro ay duguan na siya at may mga palaso na sa kanyang mga balikat. Napagtanto niya kaagad na malakas ang lalaking ito. Sinabi ni Goyak kay Songon na iniligtas niya siya at agad siyang pinasalamatan. Tinanong ni Songon kung bakit nila siya gustong patayin. Hindi ba sila mula sa parehong tribo? Sumagot si Goyak na isa siya sa mga Jianzhou Jurchens, habang sila ay mula sa Haishi Jurchens. Mayroong mga ilang intertribal na labanan kamakailan, kaya tinanong ni Goyak si Songon kung saan siya pupunta. Sinabi ni Songon na pupunta siya sa Shaolin Temple. Siguro alam niya ang daan. Sumagot si Goyak na ang Shaolin ay aabutin ng 20 araw sa timog ng Beijing. Tanong ni Songon, paano ang pamilyang Dang ng Sichuan? Sumagot si Goyak na ang Sichuan ay timog kanluran ng Zhongyuan, ngunit aabutin ng mga 5 buwan bago makarating doon. Ito ay hindi isang madaling daan. Napahawak agad si Songon sa ulo niya at nagtanong, ganun ba kahaba? Naalala niya tuloy ang sinabi ng kanyang lolo, sa sinabi nitong magmadali, makakarating na siya doon sa loob ng halos 1 buwan. Agad na sumigaw si Songon sa kanyang lolo, bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Kailangan ba niyang lokohin ang apo niya? Sinabi ni Goyak kay Songon, saan man siya pupunta, gusto ba niyang huminto sa kanilang nayon? Bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay, sinabi ni Goyak, ang kanyang pangalan kay Songon at tinanong kung maaari niya itong tawaging kuya. Sumagot si Songon na tawagin na lang siyang Songon, at pagkatapos ay papunta sa kanila ang isang grupo ng mga mandirigma. Tinanong ni Songon si Goyak, sino ang mga taong ito? Kaaway na naman ba nila? Sumagot si Goyak sa kanyang kapatid na ito ay kanilang mga tao. Mukhang hinahanap siya ng mga ito. Agad namang nagtaas ng kamay si Goyak at sumigaw sa hepe. Agad na natuwa ang pinuno at sinabing labis siyang natutuwa na siya ay buhay. Sinabi ni Goyak sa pinuno na siya ay nahihiya dahil sa kanyang katigasan ng ulo daan-daang tao ang namatay. Sinabi ng pinuno na ibinigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang tribo.
Nakakapanghinayang, maaalala nila ang kanilang ginawa. Tinanong ng pinuno si Guyok kung sino ang kasama niya. Sumagot si Go na iniligtas ng taong ito ang kanyang buhay. Ang kanyang kakayahan sa pana napakahusay, sinabi ni Go kay Songo na ito ang kanilang pinuno ng tribo. Sinabi ng pinuno na ang kanyang pangalan ay Marananta. Nagpapasalamat siya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang vice chief, at dumating sa lokasyon ng kanilang tribo. Inutusan ni Guyok si Mosed na pagsilbihan ang lalaking ito. Naway sundin niya siya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Agad na lumuhad ang lalaki at sinabing ang kanyang pangalan ay Mosed at tinatanggap siya. Tumugon si Songon sa pamamagitan ng pagpapakilala rin at sinabing hindi na kailangang lumuhad sa harap niya. Agad na tumayo si Mosed at tinawag siyang chief, sinabi ni Songon na tawagin na lang siya sa pangalan niya, tinanong ni Mosed, paano ko matatawag ang lalaking pinaglilingkuran ko sa kanyang pangalan? Tinanong ni Songon si Mosed kung ilang taon na siya. Agad na sumagot si Mosed na siya ay 19. Sinabi ni Songo na siya ay mas bata, kaya dapat niya itong tawaging kapatid. At pagkatapos ay nagulat si Mosed at nagsimulang tanggihan na ito ay mali. Sinabi sa kanya ni Guyok na gawin ang sinasabi nito. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay sundin ang utos niya. Sinabi ni Mosed kay Songo na mayroong dalawang komunidad sa Jiangyan. Isa sa ilalim ng emperador. Ang isa naman ay grupo ng mga mandirigma na tinawag ang kanilang mga sarili na Gangho. Sabi ni Songo, tama. Ang Jiangyan ay nahahati sa Gangho Country at Ming Dynasty. Sumagot si Mosed na hindi ito ang kaso. Ang Gangho ay hindi isang bansa, ngunit isang komunidad ng mga mandirigma na nanirahan sa isang teritoryo sa loob ng Ming Dynasty. Tanong ni Songon, kaya itinatag ito ng mga mandirigma ng espasyong ito, at ang Shaolin ang pinakamalakas na angkan dito, tama ba? Tapos biglang pumasok si Guyok at sinabi kay Songon na mukhang magsisimula na naman ang digmaan. Tanong ni Songon sa kanya, seryoso ba? Medyo tahimik nitong mga nakaraang buwan. Sumagot si Guyok na huminto ang tribong Baihi sa isang pass malapit sa Mita Mountains, na 20 milya ang layo. Lumabas si Songon at sinabihan si Guyok na siguraduhing babalik. Sumagot si Guyok na ang balita ng kanilang tagumpay ay hindi magtatagal. Inutusan ni Guyok si Mosed na alagaan si Songon habang wala siya. Agad na tumugon si Mosed kay Guyok na matutupad ang lahat. Tinanong ni Songon si Mosed kung gaano kalakas ang tribo ng Baihi. Sumagot si Mosed na sa pagkakaalam niya, ang kanilang hukbo ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Talagang matatalo sila kung ipapadala nila lahat ng mandirigma nila. Sinabi ni Songon na hindi maganda. Kaagad na nagtagpo ang mga mandirigma sa isang malawak na bukid at ang bilang ay nagulat sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Sinabi ng pinuno na sila ay mas marami, ngunit ang mga tropa ng kaaway ay nakakalat at hindi organisado. Agad siyang nag-utos ng pag-atake sa kanilang lahat. Nakita ng kalaban na ang kanilang mga kalaban ay nagsimulang lumipat sa labanan at nagpadala ng kanilang mga tauhan upang umatake din. At inutusan ng mga kabalyero na umatake mula sa magkabilang gilid. Mayroong ilang daang higit pang mga kaaway, at ang kanilang kalamangan ay nasa diskarte at mga kabayo. Inutusan kaagad ng pinuno ang kanyang mga kawal na ihanda ang kanilang mga sibat, at magpakawala ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, dumating si Songon sa lugar ng labanan at tinanong si Mosed kung natatalo sila, tama ba? Sumagot si Mosed na tama, marami pang sundalo ang Baihi. Sinabi ni Songon kay Mosed na dalhin siya ng maraming sanga na kahoy hanggat maaari. Agad niyang sinimulan ang pagpapatala sa mga ito at paggawa ng mga palaso para sa kanyang sarili. Ang labanan ay hindi para sa buhay, ngunit para sa kamatayan. Nakita ng kalaban na nag-iisang lumalaban si Guyok at agad na lumapit sa kanya. Nakita ni Songon ang lahat ng ito at sinabing hindi niya gustong pumatay ng sinuman, ngunit upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkamatay. Agad niyang binitawan ang kanyang palaso sa kamay ng kaaway na patungo sana upang patayin si Guyok. At pagkatapos ay tinapos siya ni Guyok ng mabilis. Napagtanto ni Songon na pumatay ng isang ahas, kailangan mong putulin ang ulo nito. Agad niyang binitawan ang palaso at sinabing iyon na. Sakto ang araw na agad na tumago sa dibdib ng mga kalaban. At para sa kanila, nagpaputok agad ng ilang pana si Songon. Sinabi ni Mosad na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang bilis, ang pinuno ay sumisigaw sa kanyang mga tauhan at sinabing na huwag umatras. Ang mga kalaban ay baliwala parang mga baboy na kinakatay. Sinabihan sila ng pinuno ng kalaban na huwag ding umatras. Papunta na ang mga reinforcement. Ang mga mandirigma na nakarinig nito ay agad na nagsimulang umatake muli. Napakalaki ng kanilang bilang. Tinanong ng pinuno kung anong uri ng halimaw ang nagpapadala ng mga palasong iyon. Sinabi ni Taro na, parang yung lalaking nakahuli sa kanya at pumatay sa deputy nila.
Sinabi ng pinuno na ang kanyang mga kasanayan sa pana ay hindi kapani-paniwala, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Sinabi ni Taro sa kanyang pinuno na hindi ngayon ang oras para magulat. Dapat nating utusan ang mga kabalyero na bumalik. Sinabi ng pinuno na tapos na ang labanan ng kapag mawala ng tiwala sa tagumpay ang kanilang mga mandirigma. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay umatras. Isang mamamana na nag-iisang nagpapasya sa kahihinatnan ng isang digmaan, nakakatakot. Agad namang nagtaas ng kamay ang lalaki at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatras. Agad na tumunog ang isang trompeta. Sinabi ni Mosad sa kanyang kapatid na aalis na ang mga kalaban. At ngayon ay nanalo sila sa labanang ito. Bumalik si Songon at ang bata. Nang umuwi ang mga mandirigma, sinabihan nila ang lahat na uminom hanggat maaari, tulad ng nais ng iyong mga puso, maaari tayong magsaya. Ang mga mandirigma ay nagtanong sa isa't isa kung nakita nila ang mga bastard na nataranta. Hindi agad maalala ng isa ang napakalakas na tagumpay, ngunit pagkatapos ay tumakbo si Guyok at nakita ni Songon na sumisigaw. Sinabi ni Guyok kay Songon na lahat ito ay salamat sa kanya, malaki ang naitulong niya sa kanila gamit ang mga palaso. Sinabi ni Guyok kay Songon na naghihintay sa kanya ang kanyang ama at ang mga general. Sumagot ang Songon na darating siya mamaya, ngunit ngayon ay gusto niyang magpahinga. Sinabi ni Guyok kay Songon na siya ang nanalo sa digmaan. Sumagot si Songon na hindi ngayon. Siya ay pagod matapos ang pagpapaputok ng napakaraming palaso. Pagtungo sa kanyang tolda ay nakita niya na ang mga sundalo ay nagsimulang sunugin ang lugar at pinatay ang lahat ng tao. Tanong ni Songon kay Mosad kung sino sila. Sumagot si Mosad na sila ay mga sundalong Yako. Tanong ni Songon pagkatapos nilang manalo, sinunog nila ang mga nayon at banihag ang lahat ng naninirahan. Sinagot iyon ni Mosad.